Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Weather Pinas. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Patuloy po nakakaapekto ang tinatawag po natin na habagat o ito pong southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Meron din po tayong panibagong low pressure area na nasa kanlurang section po o bahagi ng ating bansa ang nagbabanta pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So alamin ho natin lahat ng mga detalye pati na rin po ang panibagong low pressure area. Unahin na muna natin ang low pressure area po na nasa katamtaman po ang kategorya para ma-develop po bilang isang tropical depression o mahinang bagyo. Sa pinaka-latest po na update ng Pag-asa, meron po itong lokasyon ngayon na 425 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Bagamat ito po ay nasa katamtaman ng tsansa, itinuturing na rin po itong banta para maging isang tropical depression dahil nandito po sa baba niya etong epekto po ng habagat o southwest monsoon na nagbibigay po ng masamang panahon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Alamin muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition at pati na rin po yung apektado ng habagat ngayong araw po ng Webes. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition sa area po ng Ilocos Region, kasama po ang Zambales, Bataan, ang parte po ng Tarlac at Pampanga ay makakaranas po ng weather condition na occasional rains o yung mayat maya o madalasang pag-ulan po tuwing hapon at minsan po ay inaabot pa sa gabi. Mag-ingat po yung mga lugar na yan sa banta po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Sa parte naman po tayo ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Calabarzon, Mimaropa, the rest po ng Central Luzon, ay cloudy skies ang aasahan ngayong hapon na meron pong scattered rains and thunderstorms lalo na po sa gabi dahil po sa epekto ng habagat o ng southwest monsoon. Ang nalalabing bahagi po na Luzon, Visayas at Mindanao na hindi ko po nabanggit ay mataas naman ang tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na po ngayong hapon at minsan umaabot pa po ito hanggang sa gabi. Kung mapapansin ho ninyo, ang development po ng habagat o southwest monsoon habang tumatagal po ay mas lumalakas pa po ito. Kaya naman po ang tsansa ng mga low pressure area kapag nabuo malapit po dito sa habagat ay napakataas o tumataas po ang tsansa para maging tropical depression or panibagong banta ng bagyo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang susunod po na bagyo, magiging panglimang bagyo natin ngayong 2026 ay tatawagin pong bagyong Esther. Marami ho nagtatanong kung gaano ba kalakas o kung malakas ba ang bagyong Esther na mabubuo dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil eto nga pong bagyong Esther na ito ay ang unang bagyong madedevelop o mabubuo na merong malakas po na epekto ng habagat. Sa ngayon po, wala pa tayong lumalabas na forecast track patungkol po dito sa banta ng mabubuong bagyo. Pero sa ating advanced weather system, hindi naman po nakikita na magiging typhoon o super typhoon ang banta po ng magiging bagyong Esther kapag na-develop po ito sa mga susunod po ng mga araw o mga oras. Patuloy din nating minomonitor dahil kung makikita nyo po sa ating pinakamapa, napakalawak po ng sirkulasyon o sama po ng panahon dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pati naman ang silangan po ng Luzon, Eastern Visayas at dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao, mataas lamang po ang tsansa ng mga localized thunderstorms sa mga lugar po na yan. Kaya naman po ngayong hapon hanggang sa bukas ay yung mga nakatira malapit po sa mga baybayin dito po sa kanluran po ng Luzon, kanluran ng Visayas ay wag po munang pumalaot dahil meron pong nakataas na gale warning sa mga lugar po na yan. Dahil po sa habagat ay nagtaas po ang pag-asa na tinatawag po natin na heavy rainfall warning o yung dami po ng pag-ulan. Kaya nga po sinasabi ko, pag meron tayong habagat, tuloy-tuloy napapadalas po ang mga pag-ulan. So pakinig po tayong mabuti. Heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon o hanging habagat. Ngayong hapon po hanggang bukas po ng hapon, meron po tayong ine-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at sa may Bataan. Bukas po ng hapon hanggang sa Sabado po ng hapon, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ang aasahan sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, sa may parte po ng Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan.
At pagdating naman po ng Sabado ng hapon hanggang sa Linggo ho ng hapon ay meron tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa may La Union. Kung mapapansin ho ninyo, halos kanlurang parte lamang o bahagi ng ating bansa ang nakakaranas o makakaranas ng mga heavy rainfall warning na nasa yellow warning alert. Ibig sabihin po niyan, more on dahil po yon sa habagat o southwest monsoon. Sa pinaka-updated natin na lagay ng panahon, wala pa naman tayong aktibong bagyo, panibagong bagyo na de-develop. Pero under monitoring na po itong low pressure area na nandito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang sinasabi ho natin, magkakaroon o mataas ang tsansa na magkaroon po ng rapid intensification ang LPA po na nandito po sa may west of Lawag, Ilocos Norte dahil nga po sa epekto ng habagat. Ganito po ang senaryo. Kapag mahina pa ang low pressure area at malakas ang epekto ng habagat, pinapalakas ng southwest monsoon o habagat ang mahinang low pressure area para po ma-develop bilang isang tropical depression. So when we say tropical depression, ito po yung mahinang bagyo na categorized bilang Category 1. Ibig sabihin, nagtataglay lamang ito ng hangin na aabot po sa 39 to 62 kilometers per hour. At mas mataas pa sa pagiging Category 1, hindi pa naman nakikita sa ngayon, kaya under monitoring at kinakailangan po nating i-monitor yung LPA. Kung mapapansin ho ninyo sa area na ito, halos natatakpan na ng kumpul na kaulapan ito pong epekto ng habagat ang LPA o low pressure area na nasa katamtaman po ang tsansa para maging tropical depression. Ganito po, no? Pag ang isang low pressure area ay nasa katamtaman na ang tsansa para maging tropical depression, more on mas lamang na lamang siya na made-develop bilang bagyo. Bakit? Dahil po kung itong habagat po nito o southwest monsoon po nito ay wala po sa area na yan, ang habagat ay hindi matitrigger po para lumakas ang low pressure area. Ibig sabihin, hindi tinitrigger o hindi lalakas ang LPA kung wala pong habagat o southwest monsoon. Hindi naman po natin sinasabi na safe ang silangang parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil kung makikita nyo sa mapa natin halos wala naman o klaro yung mga ulap. Ngayon po cloudy skies na ang nararanasan sa malaking bahagi po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. At yan naman po yung hinihiling ng mga kababayan natin nung mga nakarang araw pa. Napagbigyan na po tayo sa ganyang senaryo at ngayon po ay nakakaranas tayo ng mga pag-uulan. Marami nagtatanong kung magiging mainit pa ba ang lagay ng ating panahon sa kabila po ng habagat o southwest monsoon. Hayaan nyo hong i-explain ko sa inyo, no? Sa parte po ng Metro Manila ay aabot po sa 26 hanggang 31 degrees Celsius na lamang po yung pinakamainit. And then yung tsansa naman ng pagulan, nasa 35 to 70% sa hapon. Yan naman po sa Visayas area tayo, dito po sa Western Visayas, Negros at sa Panay, aabot po ng 26 hanggang 31 degrees Celsius po ang temperatura. Medyo bumaba na, no? Yung mga nakaraang mga linggo at mga araw, nasa 40 to 45 pa. At sa area naman po tayo ng Central at Eastern Visayas, aabot ang temperatura sa 26 to 31 degrees Celsius. Kung mapapansin nyo, pababa na po ng pababa ang temperatura. Dito naman po sa nalalabing bahagi o the rest po ng Mindanao ay aabot na lamang po ng 25 to 33 degrees Celsius yung temperatura. Medyo ito po ay malamig na, no? Hindi na ganoon kainit. Ang importanteng notes natin sa sitwasyon ng lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Huwebes, uulitin ko ho, habagat o southwest monsoon ang pinakapangunahing weather system natin na nagpapaulan o nagbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Meron po tayong tinatawag na gale warning sa Northern Luzon, Central Luzon, Western at Southern Luzon. So merong pong moderate to strong winds ang aasahan po dahil sa habagat. Sa parte naman po ng Visayas at the rest ng Luzon, light to moderate dahil po sa southwest monsoon ang mararanasan po na pag-ulan ngayong hapon. Mga kababayan, ugaliin po maging handa, maging alerto dahil nga po wala na yung bagyong Domeng, walang naging epekto, pero itong habagat at itong panibagong low pressure area ang nagbibigay ng mga pag-uulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Yan po muna ang ating pinaka-latest na update. Maraming salamat po.